Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa mga naulila ni Secretary Robredo. Kasalukuyang inihahanda ang kanyang labi sa Funeraria Imperial bago ito iburol sa Archbishop's Palace sa Naga City. Samantala, inihahanda na rin ng Malacanang ang isang state funeral para sa kalihim. Live mula sa Naga City, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, narito pa rin tayo sa labas ng bahay ng pamilya Robredo kung saan nakaantabay pa rin at naghihintay ang pamilya na may ayos na ang labi ng kalihim para matuloy na ang burol nito sa Archbishop's Palace dito sa Naga City. Bandang alas 8 ng umaga ng tawagan mismo ni Pangulong Aquino ang may bahay ni DILG Secretary Jesse Robredo para ibalitang natagpuan na ang bangkay nito. Personal ding inihatid ng Pangulo ang labi ng kalihim sa hometown nito sa Naga City. Naghihintay naman sa Naga City Airport ang buong pamilya Robredo. Mula rito, binuhat ng mga opisyal ng PNP at Bureau of Fire Protection ang metal casket ng kalihim, saka inihatid sa Funeraria Imperial. Ipinagpaliban muna ng pamilya ang burol ng kalihim hanggang mamayang gabi. Matatagalan pa raw kasi ang pag-aayos sa labi. Nakatakda itong ilagak sa Archbishop's Palace sa Naga City kung saan ito mananatili hanggang Biyernes bago dalhin sa Maynila para iburol hanggang Sabado. Napuno naman ng yellow ribbons ang bahay ng mga Robredo sa Naga. Maging ang bisikletang ito ng kalihim, nilagyan din ng yellow ribbon. Gayon na lang ang dalamhati ng mga Naguenyo nang malamang patay na ang kalihim na mahabang panahon din nilang naging alkalde. Gayunman, nananatili naman ang mga masasayang alaala nila kay Robredo na siya raw nagbinyag sa lungsod ng Naga ng mga katagang maugmang lugar o masayang lugar. Hindi siya nagagalit na sisilyakan ko whatsoever. Kakagatin niya na lang ang kamay niya kung galit na galit niya siya. Sa TV na, tinibay siyang naka-t-shirt na ordinary. I called his attention. Kasi parang anak ko siya. Sabi ko next time, don't appear sa TV na ganun ang itsura mo. Sasakay lang yan sa bus. Makita mo, nagbibisikleta ng pag-umaga, ni walang kasama. Pag may mga baha kami, siya pa ang nauuna. Ang mga taga-suporta ni Robredo, hindi raw malilimutan ang lahat ng tulong sa kanila ng tinaguriang ama ng Naga City sa loob ng halos 2 dekada. Ay siyempre makulog sa boat me. Si Secretary Robredo talaga napamahal na kabong Naga City po. Talagang sabi mi nga ni, ano ta siya? Ano ta siya? Sana po, dahil mapigaano mi na bako siya. Kaya lang, siguro sabi ni Lord, ano po si Secretary Robredo ang pigkuhan niya. He's one of the few who believe that we can do something for our society. Ayon pa sa kaibigan ni Robredo, may plano ang Diyos sa maagang pagpanaw nito. The good Lord has allowed us to look at His life and to find inspiration. Jessica, sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta at mga kaibigan ng pamilya Robredo dito sa kanilang tahanan para makiramay nga sa pamilya sa tila pinakamatinding krisis na hinaharap nila. Kanina namataan natin dito si Senator Franklin Drilon at DSWD Secretary Dinky Soliman na kinakausap naman itong may bahay ni Secretary Robredo na si Attorney Lenny. At nakuha na rin natin ang konfirmasyon ngayon lamang, Jessica, na around 11 or 12 o'clock ay mailalabas na sa puneraria ang labi ng kalihim at dadalhin na sa Archbishop's Palace dito sa Naga City. Chino, most definitely it's going to be a closed casket. Tama ba? Jessica, hindi malinaw sa ngayon kung magiging closed casket nga. Kasi ang sa batay sa impormasyon na kuha natin dito sa mga kaanak at mga malalapit na kaibigan ay sinisikap talaga ng mortician daw na ayusin ang labi at ang mukha ni Secretary Robredo para makita ito. At sa isa pang kataga, medyo pabiro, sinabi para pogi pa rin si Secretary gaya ng pagkakatanda nila sa kanya. Okay. Chino, would you know kung ano ang technical details ng state funeral na ibibigay daw ng Malacanang kay Secretary Robredo? Sa ngayon, Jessica, wala tayong nakukuhang confirmation about the state funeral. Bagamat kanina pa umuugong ito na iniaalok ito ng Malacanang at inaayos na sa mga sandaling ito. Pero hanggang sa ngayon, wala pa yung official confirmation o details na nagmumula sa pamilya na siya naman sigurong makakaalam kung ano talaga ang balak ng Malacanang para dito sa kanilang kalihim ng DILG. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.